perma, oh. Ano ba yung pinatahan mo? Well, one of the last few properties na inililipat sa pangalan. Hindi ka na tumitigilan na din mo na umuwi sa kayamanan ni Sir Victor. Malapit ko nang masimot ang lahat ng ari-arian at kayamanan nila. Napakalaki ng pasasalamat ko dapat kay Dolores at Elisa. Imagine kung hindi sila nanggugulo sa buhay namin. Eh di hindi ako malayang nakakapagnakaw sa opisina. Pinigilan pa ako ni Kuya. Di dapat sinabi ko na ninanakawan niya ni Izel si Victor. Maghanap muna tayo ng ebidensya, yung makikita, hindi yung narinig lang. Chismis lang yan nasa agap mo. Bakit naman lolokoy ng asawa niya si Victor? Ngayon narinig ko usapan lang ni Imelda. Gusto ko siya makilala. Ano naman tumatakbo dyan sa utak mo? Basta tuloy mo lang yung pagiging chismosa mo. Pag nagkataon, pagkakakitaan pa natin yung Isel na yan. Okay. Okay, there. Okay. Got the chair. Okay na? Ready ka na? Okay. Okay, saan ko na? Okay. Surprise! What's this? What's the occasion? Wala lang. Peace offering ko para sa'yo. Honey, hindi mo naman kailangan pagbayaran yung kasalanan mo. You didn't have to do this. You're sincere, so I was enough. Gusto kong gawin yan para sa'yo. Sa laki ng kasalanan na nagawa ko sa'yo, alam ko kulang pa yan. Direk. Close your eyes. Okay. Okay, please. Again, okay. Meron pa, ah. You're full of surprises, honey. Sana. Okay. Okay. Open your eyes. Ayan, para sa'yo. Wow. Sana magustuhan mo. Wow. It's Gustuhan too mo ba? much. Hindi. Basta para sa'yo, kulang pa to. Ayan, beautiful. Thank you, honey. Love you. Thank you. I love you. Love you. I love you more. Tay, malapit na po ang pasukan na. Hindi pa po kami nakakapag-enroll. Oo nga, no? Sige, pag naka-delehensya ako ng malaki-laki, dodoblihin ko yung pasada ko para may pang-enroll na kayo. Tay, palitan niyo na po itong bag ko, ha? Kasi grade 2 ko pa po ito gamit, eh. Eh, sa pasukan, grade 5 na ho ako, eh. May budget naman na ako sa'yo, pero kila Ate Jocelyn mo tsaka kay Ding. Medyo gagawa ko pa ng paraan, eh. Mang Cardo, huwag niyo na po akong intindihin. Nakikitira na nga lang po ako sa inyo, tapos dadagdag pa po ako sa gastusin ninyo. Alam mo, Ding, simula nung naulila ka, kami na ang pamilya mo. Diba, tsaka nangako ako sa'yo na pag-aaralin kita. Tsaka yung mga pagkukulang ng magulang mo sa'yo, susubukan kong punan. Salamat po, Mang Cardo. Salamat po. Ting, tatay na lang, ha? Total, anak na rin naman ang turing ko sa'yo. Kami po, kahit noon pa, kapatid na po ang turing namin kay Ding. Magtulong-tulungan po natin, makakaraos din po tayo. Kahit hindi po bago yung mga gamit, basta makatapos po kami ng pag-aaral, okay na po yun. Di ba? Oo, ayos na sa akin yun. Okay na po yun. Naman pala, pagtutulong-tulungan pala, eh. Tama na, huwag na umiyak. Ha? Tay, pwede ko po ba itong ilagay sa mga pinsan ko? Pwede po nila itong gamitin sa pasukan? Oo naman, anak. Pwedeng-pwede. Bibili naman tayo mga bagong gamit mo, eh. Nakakahawa po kasi ang mga pinsan ko. Wala po silang pambili. Alam mo, anak. Narinig ko yung usapan niyo. Bakit hindi na lang kaya natin isama yung mga pinsan mo sa pagbili mo ng mga bagong gamit? Or better yet, bayaran na rin natin yung tuition fee nila.
po? Bakit parang gulat ka? Hindi ka ba masaya? Happy naman po. Nagtataka lang po ako sa sinabi niyo. Bakit naman, Elisa? Alam mo, gusto ko sana nakalimutan mo na yung mga hindi magagandang nangyari sa atin dati. Pwedeng-pwede naman tayo magsimula ulit eh. Kalimutan na natin yung mga hindi magandang nangyari so we can start building beautiful memories. Hmm? Oo, nak. Bakit ganyan yung tsura mo? Hindi ka ba masaya sa sinabi ng Mami Izel mo? Hindi naman po, Tay. Nagtataka lang po ako kung bakit biglang bumait si Mami Zel. Dati po kasi ayaw niyo po sa pamilya ko. Bako daw po, tsaka mahirap. Teka nga dito, anak. Alam mo na, nakaraan na yun. Kaya dapat hindi mo na iniisip yun. Ang importante, nagbago na Mami Izel mo. Tingnan mo nga, tutulungan niya yung mga pinsan mo. Hindi ka ba masaya doon? Ha? Ano, gimmick na naman to at all of a sudden, naging generous ka sa mga taga-squatters. Alam mo, ganun talaga kapag meron kang pinagtatakpang kasalanan. Mabuti at napaniwala mo si Elisa na mabait ka. Eh, impyerno kaya yung napagdaanan sa'yo ng mag-inang yun. Alam mo, alam ko naman na nagdududa siya. Eh di magduda siya, pakialam ko. Alam mo yung mga bata, sa umpisa, galit. Pag nabigyan mo na ng candy, nakakalimutan na nila lahat. Sabagay, magandang strategy din yun. Kapag nagbukang mabait, di ba? Yeah, and you know, I decided that I want to strengthen my relationship with Victor after that incident with Dolores. At least kahit sa mata niya, siya may kasalanan. Nag-e-effort ako to save our marriage. Eh di martir ako. O ito, ayos na to. Tatagal pa to ng 1 taon. Ito, mabuti na lang. Walang butas ng bag na to. Nakita ko lang kasi sa basurahan yan eh. Oh, Kuya Tom, may bag ka na. Salamat. Oh, eto rin. Natay ko na tong kilikili ng uniform mo. Ayoko naman nung ako lang yung papasok, tapos kayo hindi. Di ba nga kulang ng budget si tatay? May awa naman ng Diyos eh. Makakapag-aral din kami ni Ding. Elisa! Elisa! Ganda ng umaga po, Ma'am Victor! Magandang araw po. Victor! We have a good news for you. Pasensya na kasi marami kaming trabaho ngayon. Teka, ano nga pala yung good news sa sinasabi mo? Kasi, mamimili tayo ng gamit niyo sa school. Tapos ito yung mag-buy sa school niyo. Salamat po, Ma'am Victor! Salamat po, Ma'am Victor! Wala ka naman. Makakabili na tayo ng uniform. Masaya ba kayo, mga bata? Tayo makakapag-aral! Makakapag-aral na po ako. Sabay-sabay tayo pumas. Victor, nakakahiya naman. Ikaw talaga sasagot sa mga gamit ng mga bata sa eskwela. Wala yun, Dolores. Importante, makapag-aral ng mga bata. Victor, maraming salamat kakapalan ko na yung mukha ko sa inyong dalawang mag-asawa. Hulog talaga kayo ng langit sa amin. Isipin niyo, Cardo. Gusto lang namin i-share yung mga natatanggap namin biyaya. Diba, anak? Victor, alam ba yun ni Izel? Oo naman. Sa katunayan niya, idea niya lahat ng ito. Ganun ba? Baka naman pwedeng i-text mo sa akin yung number niya para naman makapagpasalamat ako. Oo, sige. Sige. Text ko sa'yo. Dali. Kuya, naniniwala ka ba talaga na mapait yung Izel na yan? Siyempre hindi. Alam mo naman yung magpapasalamat ka, masama ba yun? Importante isipin mo, may mga gamit na yung mga pamangkin mo. Oh, ang ganda pala dito, no? Opo! Ganda po dito! Pili ng dilis, daputin mo sa kahon, retaso na pambihis. Isang baldeng tubig, sabon, basahan na panglinis ng kotse. Punasan ng dungis na pinahid ng buhay sa pagkatao. Higpitan mo ang kapit, wag na wag kang bibitaw, wag kang magagalit. Dahil pagmamahal lang ang dapat ginagamit. Palaboy-laboy sa lansangan.
Okay kayo ha, yung mga gamit nyo, ingatan nyo yan para magamit nyo pa sa 1 taon. Yung mga luma nyong gamit na ginamit nyo noong nakaraang taon, gamitin nyo na muna ha. Nako, Tay. Lahat ng gamit, surrender na po. Mabuti na nga lang may nag-sponsor sa amin. Kaya nga ingatan nyo. Hindi naman taon-taon lagi may mga nagbibigay sa inyo. Shopping kayo? Saan yung mga pera? Yaman ka na, ha? Galing po to sa magulang po ni Elisa. Ah, si Victor, nagpapasiklab. Hindi, galing nga to kay Isel eh. Actually, sinabi nga ni Isel na isama pa yung mga bata pamimili. Si Isel? Eh, di ba mas makagaling nun? Wala niyo naman po na kung nagbabago na siya o kaya nagbabayad po siya ng atraso niya kay Aling Dolores o kaya kay Elisa. Oo. Wow! Talagang close na kayo, ano? Hindi niyo man lang ako sinama. Ito naman ba ito? Flora, yung mga bata yung pamimili. Hindi kasama sa plano mo yung mga luho. Nakakahiya. Aba, mayaman naman sila. At saka yung isa na yun, hindi naman niya pera ang ginagastos niya. Kay Victor, o ano ba naman yung idamay ninyo? Parang wala lang naman yun sa kanila. Oh. Sino yung sabi? Huh? Na? Ha? Ito yung sa'yo. Ay, naiihi pala ako. Teka lang, ha? Ito yung sa'yo. Elisa, anak, uuwi na si nanay, ha? Huwag mo kalimutan inumin yung gatas mo. Opo, Nay. Nay, huwag mo na po kaya kayo umalis. Mahal ko naman po kayo hindi makakasama. Anak, alam mo naman na hindi pwede yun, eh. Kasi nagbebenta si nanay araw-araw. Tapos mas malakas yung benta kapag Sabado sa Linggo. Hayaan mo, kapag nasimula na yung klase mo, araw-araw ako na eskwelahan mo. Dolores, baka kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Victor, wag na. Ang dami-dami mo nang tinulong sa amin, sa mga pamangkin ko. Maraming salamat. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Zel, idea niya lahat yun. Totoo po, Nay. Siya po mismo nagsabi nun. Salamat sa kanya, Kamo. Anak, sige na, paalam ka na sa nanay mo. Maraming pa tayong gagawin. Sige na. Nay, ingat po kayo, ha. Bye-bye po. Love you, Nay. Bye-bye. Sige, kaya na. Bye po, Nay. Alam mo, duda talaga ako sa bait-baitan ng Izel na yan, eh. Checkmate motibo siya, kaya niya ginagawa yung mga kabaitan niya. Ngayon pa na alam natin na nangungurakot siya sa pera ni Victor. Okay na yun, kesa naman sa ibang tao niya ipamigay. Mamaya tayo mag-usap, ha? Kamusta ang pamilya, Dolores? Ayos naman. Salamat nga pala sa kabaitan mo sa mga pamangkin ko. Wala nga naman. Alam mo, gano'n ko kamahal si Victor. Minamahal ko rin ang lahat ng mahal niya at ni Elisa. Hindi ko nga alam kung bakit nagawa pa akong lokohin. Mahal na mahal ko rin ako siya. Talaga? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit wala siyang pera? Ano ibig mo sabihin? Bakit hindi mo sagutin yung tanong ko? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit walang pera si Victor? Marami akong pera. Hindi ko kailangan ng pera ni Victor. Talaga? Baka naman ikaw itong mukhang pera, hindi ako. Bastos ka! Bitawan mo ako! Hinay-hinay ka sa pagsasalita mo sa akin dahil kaya-kaya ka tayo pademanda. Sige na, kaya ko itong babaeng to. Bakit tinamaan ka? Sabihin mo dahil may katotohanan yung mga sinasabi ko. Sige, demanda mo ako. Hindi ako natatakot. Tingnan natin kung sinong mas mapapahamak dito. Wala kang pruweba sa mga sinasabi mo. Kung meron man sa ating manggagamit at mukhang pera, ikaw yon. Dahil ikaw tong mahirap, malandi at kaya ipakidnap ang anak niya para lang makaahon sa boys' quarters. Hindi ako tinatablan sa mga sinasabi mo dahil hindi totoo yan. Ang kapal din ang mukha mo, no? Ako na to nag-abot ng tulong. Ako ba itong pag-iisipan mo na masama? Ingrata! Palabasin niyo nga to! Ay, baby, kumusta na si Mama?
Okay naman kami. Here's Tita Claudia. Hi, Ma. Kamusta ka na? Ito, mabuti naman kami nila Elisa at Izel. Ma, pasensya ka na kung di pa ako nakakabalik na paalalagaan ka. Pero hayaan mo. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, pupuntahan kita agad dyan. Nakikita ko malapit ka nang gumaling. Lagi kita pinagdadasal. Mahal na mahal kita, Mama. Bye. Bakit naman umabot sa sampalan, Dolores? Kuya, siya yung unang nanampal. Nasaktan lang siya sinabi ko dahil totoo. Dolores, ang laki ng utang na loob natin kay Isel. Sila Victor na ngayon sumagot sa pag-aaral ng mga pamangkin mo eh. Kuya, alam ko. Kaya ayaw nga kitang maipit sa aming dalawa eh. Kuya, kung pinapanigan mo si Izel at hindi ka sang-ayon sa ginagawa ko, hindi kita masisisi. Pero hindi dahil tinutulungan niya tayo, makakapigil na yun sa pag-alam natin ang totoo. Eh, anong balak mo? Ito pa rin ba yung sa narinig natin? Hindi na mahalaga yun, kuya. Dahil kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi na magbabago ang pagtingin mo kay Izel. Baka mas lalo pa akong panghinaan ng loob kaya suportahan mo ako. Don't tell me magpapa-apekto ka sa isang squatteric na si Dolores. I don't know. Parang yung sinasabi niya sa akin, merong gustong puntahan pero hindi niya ako matumbok. I'm sure inaasar ka lang nun. Hindi eh. Parang may alam talaga siya. Parang alam niya yung sinasabi niya. Parang alam niyang may ginagawa ako. Izel, you are overreacting. If Victor and Cici are clueless, how much more si Dolores na isang mangmang at walang direct contact sa opisina? She knows nothing. Paano kung bigla niya mabanggit? Paano kung isumbong niya ako? Ang ano? And I'm sure hindi siya papatuloy ni Sir Victor, no? I can't be complacent, Odette. At hindi ko rin pwedeng maliitin si Dolores. Remember, muntik niya ng masulot ang asawa ko. Gumagawa ka lang ng multo, nakakatakutan mo, Izel. I can't get caught red-handed. Hindi pa ako pwedeng mahuli. Wala pa sa akin lahat ng pera. Pwede bang huwag muna natin ito ipaalam kay Victor? Parang wala siyang idea whatsoever. Fine. Status quo muna tayo. We have to act normal. We have to act as if walang nangyayari. Salamat po, Tay. Salamat sa... Sagot ko din po sa mga pinsan ko sa pag-aaral nila. Tsaka po yung sa pagsama niyo po sa pamilya ng gamit namin. Anak, dapat hindi ka sa akin nagpapasalamat. Dapat kay Mami Izel mo. Dahil siya yung nakaisip mo. Magpapasalamat po ako sa kanya. Pero sa inyo po muna. Lahat na po kasi kami, tinutulungan niyo. Pati na rin po si Ate Jam. Alam mo, anak, meron pa sana akong gustong tulungan eh. Sino po? Ang nanay Dolores mo. Kaso lang, nagdadalawang isip ako baka tanggihan niya yung tulong ko. Talaga pong hindi niyo po tatanggapin yun. Sanay po sa hirap si Inay. Gusto niyo po yung tumulong kasi po humingi ng tulong. Kaya nga anak, hanga ako sa nanay mo eh. Kahit na mayaman ako, hindi siya naghangad ng pera para sa akin. Kaya, yun yung bagay na minahal ko sa nanay mo. Tay, mahal niyo pa rin po ba si Inay? Paninindigan mo na to? Mars naman, uurong pa ba ako? Nandito na tayo eh. Naisip ko lang kasi, sa pagsawsaw mo dito sa issue ni Izel, baka ikaw mapahamak. Mars, gusto ko isampal sa kanya yung mga kasalanan na ginawa niya sa akin at sa anak ko. Ay, hindi ko napapalampasin itong pagkakataon na to. Gusto mo gumante? Hindi naman sa ganun. Pero tatay kasi ng anak ko, niloko niya. So,
pinoprotektahan mo yung mamanahin ng anak mo? Mars, alam mong hindi ako mukhang pera. Pero hindi na kasi iba sa akin si Victor. Ayun, lumabas din ang totoo. Mahal mo pa si Victor kaya nasasaktan ka dahil alam mo may tumatarantado sa kanya. Tay, mahal niyo pa rin po ba si Inay? Hindi pwede. Hindi kita pwede mahalin, Dolores. Nakapag-desisyon na ako. At kailangan ko ito panindigan. Sa init ng pagmamahal. Roman! Oh, Dolores, Imelda. May problema ba? Napabisita kayo Roman, hingi sana ako ng tulong sa'yo. Sige, dala Tulong saan? Roman, meron ka bang kilalang magaling na investigador? Oh, bakit? Saan mo gagamitin? Kasi gusto ko sanang pa-imbestigahan si Izel sa pagnanakaw niya sa pera ni Victor. Kailangan ko lang talaga ng ebidensya. Dami mo na pinagdaanan sa mga reason, ah. Ilang beses ka na nasaktan, ha? Kulang pa ba yun? Kuya, kasi alam ko, ginagawa ng masama si Victor. Anong gagawin ko? Mananahimik na lang ba ako? Maraming koneksyon kong kaibigan ko si Jay. Kung totoo nga yung sinasabi mo, sisiw lang yun sa kanya. Kapag may nakuha ako, papalam ko agad kay Roman. Pwede mo nang sugurin yung asawa ng ex mo. Magandang gabi sa'yo, Isel Gison. Sino to? Di na importante kung sino. Ang mahalaga, malaman mo na malapit ng mabuking ng mga giso ng ginagawa mo sa pera nila. Hayop ka, sino ka? Tumataginting na 400 million pesos na ang natangay sa kanila. Dapat malaman to ni Victor. Ephon,